Hello mga karelasyon. May mga babae na mabait pero nauuwi sa pagiging doormat. May mga babae na malakas pero nauuwi sa pagiging challenge. At may mga babae na sobra kung magmahal pero nauuwi pa rin sa hiwalayan or pagkapagod. So kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito at ating tatalakayin ang mga ugali na kapag hindi mo binantayan, ikaw mismo ang magbibigay ng permiso para abusuhin ka. Number 1, if you are too nice, they'll use you. Kapag sobra kang mabait, aabusuhin ka talaga. Kasi hindi ka marunong tumanggi. Nagiging invitation ito para sa exploitation. Kapag lagi kang nagsasabi na okay lang ako, sige lang, kaya ko pa naman eh. Kahit hindi na okay, unti-unti kang ginagawang convenient option. Hindi lahat ng lalaki masama, pero ang lalaking walang disiplina, susubukan niya kung hanggang saan ka papayag. Being nice without boundaries is self-betrayal. Number 2, if you are too strong, they will test you. Kapag masyado ka namang independent at kayang-kaya mo na ang lahat, may ilang lalaki na gugustuhin i-challenge ka. Hindi para pantayan ka, kundi para makita kung hanggang saan ka tatagal. May mga lalaki na kapag nakakakita ng isang matibay na babae, iniisip nito, subukan ko nga kung kaya ko siyang pabagsakin. Strong is good, pero strength without softness and standards, pwedeng maging battlefield ang isang relasyon. Number 3, if you are too kind, they'll take advantage of you. Kindness is rare, pero kapag hindi mo tinimplahan ng wisdom, nagiging weakness. Kapag iniintindi mo palagi, kahit paulit-ulit kang nasasaktan, kapag lagi mong sinasabi, ganun lang talaga siya, unti-unti kang tinuturuan kung paano ka pwedeng baliwalain. Kindness without discernment is self-sacrifice. Number 4, if you are always available, they'll forget your value. Kapag isang tawag lang, nandyan ka agad-agad. Isang chat lang, instant reply. Isang pag-aaya, cancel mo na lahat ang mga naunang plano. Sa una, maa-appreciate niya yan. Pero kapag nasanay siya na lagi kang nandyan, mawawala ang sense of effort. People value what they work for. Hindi mo kailangang magpa-hard to get, magpakipot, pero huwag mong gawing libre ang access sa oras, atensyon, at yung presence mo sa kanya lagi. Number 5, if you are too humble, they will underestimate you. Humility is beautiful, pero kapag lagi mong dinidiscount ang sarili mo, maniniwala rin ang iba na mababa ang worth mo. Kapag sinasabi mong, wala lang ako, hindi naman ako maganda, okay na ako sa ganito, bare minimum. Huwag kang magtaka kung bare minimum lang din ang ibibigay sa'yo. Confidence is not arrogance. It is awareness of your value. Number 6, if you forgive too much, they'll repeat the same mistake. Pero unlimited tolerance is enabling. Kapag paulit-ulit ang kasalanan,
Pero paulit-ulit din ang pagpapatawad, hindi na yan pagmamahal. Isang pattern na yan, isang napakalaking TANGA or tanga. Kapag walang consequence ang disrespect, ulit at ulit niya itong gagawin. To forgive, yes, very good. But you should also decide. Number 7, if you trust too easily, you'll get deceived. Trust should be earned, not given blindly. Kapag binibigay mo agad ang full access sa puso mo sa taong hindi mo pa kilala ang buong katauhan niya, ikaw ang unang masasaktan. Hindi masamang magtiwala. Masamang magtiwala ng walang obserbasyon. Love slowly. Observe patterns, not promises. Number 8, if you are too patient, they will drain your peace. Patience is powerful, pero kapag ginamit mo ito para tiisin ang disrespect, nagiging emotional self-harm yan. Hindi lahat ng dapat hinihintay ay worth it. May mga lalaki na hindi nag-i-improve, nasasanay lang na nandyan ka palagi para sa kanya. Patience should build peace, hindi para sirain ito. Number 9, if you give everything, you will have nothing left. Kapag ibinuhos mo ang lahat, time, energy, katawan mo, effort, resources, pera, emotional labor, ano na ang matitira sa'yo? Ang pag-ibig ay dapat isang mutual investment, hindi one-sided donation drive. Kapag naubos ka na, hindi ka na nakakapagmahal ng maayos. You can pour from an empty cup. Ladies, tandaan nyo ito. The truth is simple. Simple lang ang katotohanan. Anything in excess makes you vulnerable. Kahit gaano pa kabuti ang isang bagay, kapag sobra, nagiging kahinaan ito. Kahit ang kabaitan, kapag hindi mo nilagyan ng limit, pwede kang sirahin mula sa loob. You have to find balance. Kailangan mong hanapin ang tamang timpla. Balanse. Balance what you feel, what you give, what you tolerate. I-balance mo ang nararamdaman mo, ang ibinibigay mo, at ang bagay na tinotolerate mo. Because maturity is knowing how to adjust without losing who you are. Ang maturity, hindi yan pagiging tahimik o pagpaparaya palagi. Ito yung marunong kang mag-adjust nang hindi mo kinakalimutan kung sino ka. It is not about being less. Hindi ibig sabihin na kabawasan mo ang kabutihan mo. It is about knowing how far to go without losing yourself. Ang ibig sabihin nito, alam mo dapat kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay nang hindi ka nauubos. Protektahan mo ang puso mo, bantayan mo ang enerhiya mo, at magiging malinaw kung kailan ka titigil. 2,000 years later. So, mga karelasyon, hindi mo kailangang baguhin ang pagiging mabuti mo. Ang kailangan mo lang baguhin ay ang pagkakaroon ng limitasyon. Ang babae na may boundaries ay hindi binabastos. Hindi ka masungit. Hindi ka nagmamataas ng tingin sa sarili mo. Ikaw ay babae na marunong rumespeto sa sarili mo. At tandaan mo ito, kapag hindi mo prinoprotektahan ang sarili mo, may mga taong gagamit sa'yo. Pero kapag natutunan mong i-balance ang lahat, hindi ka basta-basta maaabuso. At ang babae na may balanse sa mga sitwasyon, yan ang hindi kayang sirain.